Mayong aga sa tanan para sa aton nga daily dose of devotion. Magabasa ako sa 1 Peter chapter 5 verses 5, 6 and 7. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Ang Ilonggo nga version, Hiligaynon nga version nagahambal. Kag kamo nga mga bataon pa, magpasakop kamo sa mga tigulang. Kag kamo tanan nga mga tumuluo, magpaubos kamo kag mag-alagad sa isa kag isa. Kay nagasiling ang kasulatan, ginasumpo sang Dios ang bugalon, pero ginakaluuyan niya ang mapainubuson. Verse 6, gani magpasakop kamo sa gahom sang Dios, kay magaabot ang adlaw nga padunggan niya kamo. Itugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga palaligban, kay nagakabalaka siya sa inyo. Ang aton subong nga pamalandungan sa sining aga, nahanungod ini sa pride or bugal. Gin-mention sa First Peter 5 verse 5, ari man sa James chapter 5, and then the Old Testament sa, I think there's a Proverbs nag-mention man regarding pride, ang bugal sang isa ka tawo. Kag kabalo makita kung ano gid ang bugal nga ginatawag. May ari kita diri karon sang explanation gikuha na kun kay John Piper nga makabulig sa aton paintsindi pagid. Gamay nga background, 1 Peter chapter 5, nagasulat si Peter sa mga elders, fellow elder niya sa verse 1. Gin-mention niya dira kung ano ang dapat na pamatasan ang character sa isa ka elder, sa ka pastor sa church. And then pag-abot sa verse 5, hindi lamang ang mga elders kundi ang mga pamatanon, mga youth, kamo naman nga mga bataon pa. Same gihapon no, ang character nga ginapangita naton, ang mapainubuson or hindi pagpahambog. Kay kabudlay gid kag kabalo naman kita kung ano ang tawo nga hambog. Kag nakabati na kita the way he talks, the way he shows, he brags himself sa iban nga mga katawhan. But I doubt kung mabuhi ini nga mga tao nga mga hambog nga nagaisahanon, or siya lang isa abi no, kabudlay gid sa iya kay tungod nga wala siya sang sugiran. Ang hambal rin ni John Piper, the nature and depth of pride are illuminated by comparing boasting to self-pity. Sa libro ini siya nga nabasa ko subong, kabay pa nga makabulig ini sa aton. Hambal diri, ang boasting, ang paghinambog, kag self-pity, doon na budlayan akong pangita sang Ilonggo sang self-pity. Muna gamiton ko. Ang boasting, paghinambog kag self-pity are both manifestations sang bugal, sang pride. So duha, pwede nga gahinambog ka or naga-self-pity ka. Bisan ang self-pity gali manifestation man sang isa ka natawag naton nga pride. Boasting is the response of pride to success. So, may na-achieve, successful, grabe nga istorya, no? Mabalaan mo gid kay may gamay nga kamatuoran, pero dugi na exaggerate gid, no? Kinapabugal gid, ka gusto gid nga ang tawo magtan-aw sa iya nga nagapabugal.
So boasting is the response of pride to success, while self-pity is the response of pride to suffering. Both are response sa pride. Kumbaga, nag-antos siya, so ginapabugal niya, pinaagi sa self-pity. Ginapabalo-balo nga daw kaluluoy siya, tungod kay nag-suffer siya. Boasting says, I deserve admiration because I have achieved so much. Self-pity says, I deserve admiration because I suffered so much. Boasting is the voice of pride in the heart of the strong. Self-pity is the voice of pride in the heart of the weak. Boasting sounds self-sufficient. Self-pity sounds self-sacrificing. Kag-amo ni ang delikado. Kay kung kaisa wala kita kabalo, nga bisan pagali ang self-pity is also a manifestation of pride. Siguro for example, mambal kita or may mga tao nga magpabulig sa aton. Mambal kita nga hindi ko na kabalo, no? Si ano lang kay hindi lang ko. But knowing, and almost everybody knows, nga ikaw ang pinaka-best nga makahimo sina galing kay nagapa ubos-ubos ka, nagapa kuno-kuno ka nga hindi ka kabalo. Abi naton do humility na siya sa kumbaga do abi naton nagapakita kita sang humility, pero that's one way of showing pride or ang bugal nga ara sa aton tang mga tagipusoon. Halong kita pangayo kita patawad sa Ginoo if ever amo na ang aton nga mga pangginawi. Hambal sang Proverbs 8:13, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. So nagaupod ni sila. Pride, arrogance, evil behavior, and perverse speech. Nagagwa gid sa baba ang bugal. So hindi matago. Hindi siya matago, no? Kag if ever nga hindi gid man ma-recognize ang aton nga mga ginabatyag, pwede laman siguro nga matago naton. Kay ang Ginoo mas nakaibalo. Nakita man gyapon sa Ginoo kung ano ang sulod sang heart na, anong sulod sang aton nga hunahuna. Sige lang, ano gina? Basta ang Ginoo nakaibalo ko nakakita. That's why hambal sang verse 6, 1 Peter 5, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Subong, sige lang, pangabudlay lang anay, suffer lang anay. Hindi lang pag-ipabugal, hindi lang pag-isugid-sugid, hindi lang pag-i-fake ang suffering. Kay kung gina-fake mo ang suffering, that is also self-pity, and that is also a manifestation of pride. So, hulat lang, no? Hulat lang tayo sa Ginoo. In due time, in God's time, i-lift up yagid kita, bayawon yagid kita. And then, ang closing isang verse 7, hambal dira ni Peter, cast all your anxiety on Him. Itugyan sa Ginoo ang tananin mo nga palaligban, ang tananin mo nga ginahuna-huna, because He cares for you. Kabay pa nga ma-remind kita nga ang Ginoo ara sa aton. Kung do matempt na gid kita nga magpahambog, do na-tempt na gid kita nga magpabugal sa aton nga mga success or even sa aton nga suffering, pray kita sa Ginoo nga Lord, help me, keep me sa sining temptation na magpabugal ako, labi na gid kung successful ako or nagasuffer ako. Kabay pa nga i-lift up mo ako sa sakto nga time, sa imo nga time. Na-pray kita. Lord, we want to thank you for your goodness sa amon kinabuhi. Na kung kais mabudlayan kami, pero
adlaw-adlaw nga kinabuhi Ginoo nagadepende gyapon sa imo, whether it's success or suffering. Help us na hindi kami magpabugal kundi magpaubos pagidra sa imo kag maghulat sa imo nga time, because you care for us. That's why ginatugyan namon sa imo. I-bless ang imong mga katawhan, ang mga hilimuon, mga obra, pag-eskwela subong adlaw, sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless.